Oy, no, good morning, Earth. Day ano ngayon? 8? Day 8. So, bukas, last day na. Tapos na din. So, ayun nga, papunta kami dun sa may picturan. At na yun. Lulupit na 7-Eleven dito eh. Tsaka mga ang gaganda ng mga ano nila. Ayun. Ang cute eh. Vegan Plaza Hotel. Kagabi kasi, pagdating namin, hindi na kami nakapag-ikot. Kumain kami, tapos balik tulog na din. Hindi na kami nagpicture, ang daming tao. Mga kabay. Ito na yung picture, no? Maganda pala pag madaling araw ka pumunta eh, oh. Halos walang tao eh. Angas pala niya sa GoPro eh. Maganda tayo dun kasi mag-almusal na kami. Makdo alas 5 na eh. Dapat, tara, magdo na tayo. Nasa tayo. Iba dito inaayos na. So, time check. 6 o'clock na. Paalis na kami dito sa Vegan. Nakapag-almusal at nakapag-picture na kami sila. Konting kembot na lang. Malapit na kami matapos. Nakaka 1K plus na ako eh. Nasa 400 plus na lang yan eh, di ba? So, hatiin pa namin ang dalawa yan. Target namin Ordaneta. Sana lang talaga umulan. O kaya kumulimlim. Para di kami nasusunog sa ano. Hit, tira mo yung kulay ko. Oh? Oo nga eh. Umahabol na yung kulay ko kay Kuya Junel eh. Sana yung lakas ko umahabol din kay Kuya Junel eh. Para maganda-ganda yung bigayan eh. Diba? Piwa, basakay! Basakay. Morning. Joke lang syempre. Dito na ako eh. Nakita ko naka-pink eh. Naka-pink. Kilala mo pag naka-pink tapos kulay black pa. Oh, wala na. So, may bundok, mukhang may ahon pa sa part na yan ah. So, ayan, naggalat yung BTC Cruz sa Luzon. Kagabi nga, nasa lubong natin sila shoutout. Tapos nandun na kami tumuloy sa tinuloyan nila. Tapos, si Biwa niya, nasa lubong na. Si Mayor, sila tinagpo natin sa Hawaii. So, that yun, yung mga yun, papunta silang pagutupod. So, kami naman pabalik. So, sa lubungan lang muna talaga ngayon. Tapos sabi ko nga, next week mag-set kami ng camp para makapag-celebrate at makapag-banding dito. Ayan. Simulan na natin to at tapusin na ulit. Yung Girl Scout sa baba oh. Nakakita ko sa kumot. After ng tulay na to, may ahon. So ayun. Ha? Ayun yung lumang tulay. Talaga? Sira yan ng bagyo. Bagyo? Ah, doon yung daanan talaga dati. Oh, hindi yan. Yung pinag-picturean talaga. Ano yan? Anong river to? Hindi ko alam yun, no? So yung pinagpipicturean daw dati. Sabi ni Kuya Donald, hindi nang sabi lang side. Lumang tulay kaso nasira nga daw ng bagyo. So ito na yung bago. Let's go guys.
morning po. Yan. So, Lusong. Kundi naman may ahon pala. Grabe. Saya. Konti na lang. Patapos na makakauwi na ako sa bahay. Balik trabaho na naman tayo, mga insan. So 9:23 na, nandito kami sa Candon. Sobrang init. Nakakapunit. Ay no. Init. Init nga, naliligo na nga ako. Nagpupusta ako ng tubig eh. Alas, ano pa lang yun, 9:23 pa lang yun ha. Paano pag ano pa? Alas 11 na. Grabe. Ang hirap. Dapat pala pag ditong site na, gabi ka napapadya. Mag-a-adjust ka na ng oras. Kasi yung daan, nagliliyab na siya eh. Alam mo yung parang may heat wave. Ganun yung daan. Talagang magmemekos-mekos yung paningin mo dito. Gawa ng init. So titingnan pa namin 349 km pa hanggang KM0 eh. Kailangan namin mahati yun. Kasi bukas, hanggang bukas na yung padyak eh. Kasi sa Monday, Saturday ngayon eh, tapos Sunday bukas. Monday, pasok na kami ng mga kanya-kanyang trabaho eh. So, kailangan namin itong mahati-hati para kumaan. Kasi kung hindi, kukulangin kami sa oras. Ito, anong lugar ba to? Bitalag. Wala pa nga kami sa Tagidin eh. Ayun o. Wala pa. Bitalag pa lang. Patagidin pa lang kami. Hindi na talaga kaya yung init. Nagbumekos-mekos na yung paningin namin. Kaya ang gagawin namin para matapos namin siya kasi nasa 300 pa siya. Bale, kapadya kami mamayang alas 6 ng gabi. Kasi hindi talaga kaya. Sobrang init. Makakamatay. So gagawin namin, tulog kami ngayon, charge yung cellphone, ilaw, tapos bukas, ay mamayang gabi, alis kami. Kapahinga na lang kami ngayon. Tsatsagay namin yung gabi hanggang madaling araw kasi hindi kaya. Mamaya lang po, alas 7. Hanggang alas 7 lang po, sobrang init lang kasi hindi namin kaya ito po. Tsadyakin ko. Opo. So, nagpahanap na lang din kami dito. Patulong kami sa lokal eh. Sinamahan nga kami. Nakabike din yung lokal. Tapos, aircon yung kinuha namin kasi mainit talaga. Kailangan namin ng room. Damaga po. Uy! Sobrang init. Pero tsaka may factor din kasi pag tabing dagat ka nagbabay. Sobrang init talaga. Eh ito, tabing dagat yung kalsada. Kaya sobra talaga. Ayan, dito daw kami tutuloy. Tara. Ay no. Ganda ng dagat kaso ang init dyan. Dito muna kami naantay namin yung may-ari. Sinamahan kami nung lokal. Ano pangalan ng ano na to? Resort? Ano nakasulat eh na? Ay wala. Wala eh. Anyway, launa na. Nakatulog kami. Inanay kasi namin yung may-ari. Kanina ay pumunta daw bayan. So, kararating niya lang alauna na ngayon. Kapalot na din kami ng food. Tapos dito na kami matutulog. Tulog ulit. Tapos charge sa mga ilaw. Mamaya na kami papadyak kasi sobrang init talaga. You know? Ayun. Salamat po. Sige po. Ano yun lang to ah? Apo, para kasi gumagalaw. Oo nga po. Baka kasi mabagsak kanya mga kama. Sige po. Apo, salamat po. Hindi siya kasi nakapix yan. Sige po. Thank you. Ayun o. Paluto na kami ng pagkain dito para mamaya dire-diretso na kami sa pagpadyak. Ilang oras din tulog ko. Ha? Ilang oras din. 1:30 kanina, tapos 1 hour and 30, tapos ngayon ilan. Ay, ang init. Mahaba din, parang nakaka 4 hours na din ako tulog. Ang ganda ng sunset. Bababa na siya. Padilim na din ito mamaya pag ano namin. Ayun, so 6:03 na.
paalis na kami ngayon dito sa tinuloy namin kanina. So ngayon namin siya papadyakan ng gabi. Tapos tuloy-tuloy na hanggang madaling araw. Kasi hindi namin kinakaya yung init eh. So ngayon kami popondo. Full charge naman lahat ng ilaw namin. So tatagain na lang namin to. Mahirap pag sobrang init. Yun. So, puro dilim yung makikita natin dito ngayon. Bye, Ilocos daw, sabi ni Kionel. Ang haba eh. Grabe ang init. Mekos-mekos ang paningin nila kanina eh. Sa Ilocos eh. Yun ang Ilocos. So ano na to, Pangasinan? La Union. La Union. So La Union na daw ito paglagpas niya ng tulay. So picture lang kami dito, tapos tuloy na ulit kami. Matatapos na namin to ngayon, dapat. Kasi bukas may pasok na yan. Picture tayo, picture. Hindi na makita. 8:12. Pure Gold Baknotan. So 7-Eleven muna kami, magkakape. Grabe. 2 hours din. Naka-50 siguro tayo. Siguro, baka naka-50 nga tayo kasi hindi naman maano eh. Salubong yung hangin eh. Saka okay naman yung pacing natin. So magkakape muna kami. Bawang 9:58. 11:15. Ago na kami. Ago. Ago. La Union pa rin daw. Sa La Union pa rin kami. Ito na yung rotonda na pinagiintuan namin tuwing pupunta kami ng Baguio. Ayun o, yung Ken Fuel. Ay, grabe yung mga aso dito. Wild dogs ang putya. Mga abol eh. So, anong oras na? Mag-aalas 2 na. Hindi ko alam. Mag-aalas 4 na. Urdaneta City. 4, Urdaneta. Ayun. Morning Earth. Finally, last day ng aming paglalakbay. So, on the way to KM0 na kami. So, ngayon, 6 o'clock, andito kami sa Paniki Tarlac. Medyo malayo-layo pa, nasa 150 plus pa. Pero kayang tiyagain. Huwag lang talaga mainit ng sobra dahil wala. Doon kami nauubos eh. Tsaka yung lakas namin yun, ano na lang, limitado na lang. Naubos na. Kasi diba kagabi pa nga kami pumapadyak, alas 6 kami umalis dun eh. Kasi hanggang ngayon, so 12 hours na. 12 hours na rin pala tayong nasa pumapadyak. 6 tayo umalis eh. 12 hours na. Paano mag-bike pag nasa kaliwa yung init? Ano, paling na? Papaling daw. Ano kasi yung araw sa kabila oh. O ganyan. Medyo ipapaling mo ng konti kasi mainit eh, di ba? Ayan na. Pakapas na kami. Ko alam kung anong oras na, pero mabangbat na kami. Share ko lang. Nakakatuwa kasi yung Ahon Hunters. Simula nung na-meet namin sila, diba? Siyempre may contact na kami sa kanila. May group chat na nga kami. Tapos, ang galing lang kasi every time na tuwing gabi, tapos tanghali, or pag may time sila, tatawag sila sa amin, tapos tatanungin kami, kamusta kayo? Nasa na kayo? Ganun. Ang galing. Kasi diba sa Pagod, sino sa Pagod po, diba nakita-kita kami doon sa may arko. Eh syempre alam naman natin, iba yung pacing ng road bike tsaka mountain bike. So syempre nauna sila. So nauli kami. Tapos diba nga injured yung tuhod ko. Tapos ang galing kasi bumalik pa si Kuya Alan. Yung isa nga sa Ahon Hunters. Tapos binigay niya yung pamahid sa tuhod na galing sa kanila. Tapos may binigay pa silang gamot sa akin na Advil para nga magamit dito sa pagpadyak. Para kumbaga syempre konti na lang para matapos na din. Tapos
plano ko naman itong ipa-check pagdating ko sa QC. So, thank you talaga sa kanila kasi grabe. Sobrang blessing din talaga sila sa akin sa ride na to. Thank you po, Ahonanters. Ito na yung Bamban. Bamban Bridge. So, paglagpas mo dyan, Pampanga na. Tapos na yung Tarlac. Nung unang daan ko dito, ang ganda eh. Alam mo yun, ano siya eh. Yung pailaw neto, ang ganda. Mainit. So, 11 o'clock na. Dito kami ngayon sa Angeles City, Pampanga. Kami lunch eh. Buwan-buwan muna kami habang hindi pa ganun kaingat kasi maya-maya iniinit pa yan. Eh, parang nakatawid pa ng ulap na konti. Daming sasakyan dito. Tsaka bigla-biglang nasuot lang. Kaya ang hirap. Nakakapagod na din. 11:13 San Fernando, Pampanga. Makapadyak na ulit kami, bale Santo Tomas, Pampanga na ako. Stop kami ng 11 lunch na sa San Fernando kasi sobrang init. Tapos sumidlip na din, balik-balis kami doon sa Launa. So ngayon ito, muli nakikisama naman yung panahon. Sa 16 AM na lang eh matatapos na to. At nakakapagod na din talaga. Almost 6:12. 18 hours na kami mukhamad yan. Kasi 6 kami umalis dun eh. Gabi. So, alauna na. So, tagal na rin kaya medyo nakakapagod na talaga. Dito na kami sa palit. Medyo mahirap lang pumadya kasi sobrang init. Tsaka, alam ko sa sarili ko na malapit ko nang ma-reach yung limit ko. Kasi pagod na talaga ako. Dagdag pa yung sobrang init. Lalong nakakalaspag. Goodbye Pampanga na talaga tayo. Ay, nakapagod. Ayun. Goodbye Pampanga! So,
After 9 days ng paglalaboy. Dito pala kami lumabas ng karaan. Hindi pala dun sa kabila. Pagod na talaga. Kasi dyan yung BPP. Naksayin sila, nag-aantay. Ayan! Dito ko na lang tatapusin yung video namin kasi tapos na din ako eh. Hindi ko na kaya nagmamekas-mekas na para lahat ng parte ng katawan ko sumasakit na eh. So 4:40 na, dito kasi nag-crossing yung ano namin eh, sa Strava. So dito ko na lang tatapusin kasi harit din namin si Rain dahil pauwi niya siya sa kanya. Ayun no, thank you girl!